its wars, but they can never hinder the power of the Lord. He will not be shaken, His truth will never fail. Rest in the assurance that Jesus will prevail. The Word still has its answers, the blood alone still saves. God is still our refuge, and the gospel still remains. Souls can still be rescued, for mercy still redeems. Rejoice, the tomb is empty, and Christ is still the King, the King. Never be discouraged, or let your heart forget. There is hope and victory, for Jesus conquered death. He'll return in power, but till that glorious day, lift His banner higher, stand strong and keep the faith. The Word still has its answers, the blood alone still saves. God is still our refuge, and the gospel still remains. Souls can still be rescued, for mercy still redeems. Rejoice, the tomb is empty, and Christ is still the King, the King. Unchanging and unmoving, sovereign and supreme, our hope and our salvation, we still declare, we still believe. The Word still has its answers, the blood alone still saves. God is still our refuge, and the gospel still remains. Souls can still be rescued, for mercy still redeems. Rejoice, the tomb is empty, and Christ is still the King. Souls can still be rescued, for mercy still redeems. Rejoice, the tomb still empty. Rejoice, the tomb still empty. Rejoice, the tomb still empty. And Christ is still the King. Christ is still the King. Paul wrote to Timothy, I'm ready to be offered. The time of my departure now is at hand. I have fought a good fight. My course is now finished. A crown now is waiting when before God I stand. There is laid up for me a crown of bright glory. That is why I must run this race faithfully. There is reserved for me up in heaven a mansion. That is where I shall live eternally. Peter said, I've got an inheritance
that's waiting. It's incorruptible and fades not away. I am kept by God's power through faith unto salvation. It now is awaiting to be revealed someday. There is laid up for me a crown of bright glory. That is why I must run this race faithfully. There is reserved for me up in heaven a mansion. That is where I shall live eternally. There is laid up for me a crown of bright glory. That is why I must run this race faithfully. There is reserved for me up in heaven a mansion. That is where I shall live eternally. Well, there is reserved for me up in heaven a mansion. That is where I shall live eternally. I've often wondered what heaven is like. Do the walls of jasper glisten in the morning light? Or will the crystal waters flow and carry praise on waves of glory? All the answers I will know when I take my flight. Make a bit of difference how large those mansions are. Fade off in the distance from the bright and morning star. So child, don't be disillusioned with all your questions here, 'cause you won't care or be disappointed when you get there. You will know that every question on earth has been erased when you need before His presence, all majesty displayed. So come and live with me forever in the place that God's prepared, where every question will be answered. Heaven awaits. Amen. Good morning po sa lahat. Parang nag-echo. Okay. Good morning po sa lahat. Isang napaka maganda pero malamig na umaga po sa inyong lahat. Sa ngayon sa Google Meet, hindi ko makita kung sino siya. Ay, si Sister Tintin. At so far, siya pala nag-iisa, nagising. Sa FB Live naman, marami ba? Okay. Bago kami magpatuloy, gusto lang naming i-greet yung mga nasa FB Live. Good morning, Sister Myra, Sister Heidi. Good morning po sa inyo. Sister Gina Mansano, good morning. Brad Bori, si Sister Agapita, si Sister Victoria, nakatabi ko ngayon. So far, sila pa lang ang gising na gising. Mahirap po kasing gumising kasi napakalamig. Amen. Request ko muna Sister Vicky na mag-greet. Amen. Isang napakalamig na umaga. Mula at kahapon talagang grabe na ang ginaw dito sa Baguio. At sabi walang summer daw kasi sa ganitong ginaw. Kaya painitin namin kayo sa mga salita ng Diyos. At nandun po ang mga nanay na nagmamahal po sa bawat isa sa atin ay maraming maibabahagi, mga word of God na andoon. Magiging gabay po natin sa pang-araw-araw. Yun lang po. To God be the glory. Sister Joyce, good morning. Kala ko kahapon kasama ka. So, good morning. At andito na. Dumarating ang pinakabata. Pumati na. Hello, good morning po. At isang maganda at malamig pong umaga sa ating lahat. Napakalamig po dito. Pero sumisikat naman na po yung araw dito sa likuran namin. Kaya
Ayan, iinit na po tayo mamaya. Hinahanap ko yung araw sa likuran daw sa Mr. Benny. Doon pala sa picture. Okay. Na Sister Irene. Amen. Naimbag nga bigat kada kayo amin kakabsat. Kay Kailokanuhan at yan sa Kabisaya maimbuntad sa inyong tanan. At yan sa Kabikulan, Diyos maray na aga sa inyong gapas. Yan kay Ma'am Flor. Ohay di ka. Amen. Ohay At gozaimasu. good morning din sa mga gising na ngayon. Si Sister Jamaica, malayo pa yung biyahe niya, kaya kararating lang. Good morning din si Ma'am Sheila, wala pa rin. Okay. 3 o'clock na kasi nagbiyahe. Okay, so sabi nga, kung last week at last Friday, ano ginawa ni Ma'am Sheila? Nag-umpisa sa matanda. Kaya Sister Benny, ready na para magsimula ngayon. Oh, excuse muna, bata muna daw, balik sa bata. Marami yan, Sir. Brown out ng last week. Ay, oo. Hindi siya ano. Nag-brown out ng last week. Sabi ko na, prayer na lang ako. Yun nga, nag-pray na lang nung last week. Ayan. Good morning. Ito ay patungkol pa rin sa ating pagkat ngayon ay New Year. Today is 22, January 22 na. Making a plans pa rin. Ganun pa rin yung ating setting. Sabi niya sa Colossians 3:2. Set your affection on things above, not on things on the earth. So kapag tayo ay nagpaplano, ay puro patungkol pa rin sa makalangit na bagay. Ano yung plano natin sa family natin? Na sila ay madala sa church. Ang plano natin ay mawin ang ating family. Yung mga hindi pa naligtas ay yun yung plan natin na sila ay ma-share ng gospel. Sila ay maligtas at makasama natin sa gawain. Ang sabi sa sa Colossians 3:23, kapag gumagawa tayo ng plano, ito ay dapat ina-execute or ito ay talagang ginagawa natin. Yan sabi nga we need to be determined. Kapag tayo ay gumagawa ng plano, mga goals natin, ay dapat determinado tayo. Ginagawa natin. We need to oblige. Yung uobligahin natin yung ating sarili. At maging responsible tayo. Be responsible. At sa paggawa ng plano, ito ay dapat kasama yung tinatrabaho talaga natin. Sabi nga sa Colossians 3:23, and whatsoever you do, do it heartily as to the Lord and not unto men. Na lagi nating iisipin na ginagawa natin to ng buong puso para sa Panginoon, hindi para sa tao. Bagamat ganun pa rin yung ating goal, yung ating desire na sila ay maakay, maligtas. Ang Diyos pa rin yung gumagawa para tayo ay maligtas. Siya parang nakakaalam. Kaya andun yung ating panalangin sa Panginoon. Tayo ay nagbebeg, tayo ay nakikiusap sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin na sila ay madala natin sa church. Hindi naman natin kayang gawin yun na sa atin lang. Kundi, yan po ang Panginoon. Hindi tayo dapat natatakot. Hindi tayo nag-aalangan. Dapat nandun yung trust natin sa Panginoon. Pag gumawa tayo ng plano, gagawin natin to ng buong puso na may kalakip na panalangin at ito ay nandun yung tiwala natin. Sabi nga sa 3:5. Proverbs 3:5. Trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. Na yung ating
pagtitiwala ay hindi ayon sa ating ah, kagustuhan o kakayahan, na talagang andun yung pagtitiwala natin sa Panginoon, na sabi nga kayang gawin ang lahat sa pamamagitan ng panalangin. Ah, Kaya nating i-move yung mountain, sabi nga, sa pamamagitan ng panalangin. Na andun po yung kasama natin ang Panginoon sa lahat ng plano. At yung kanyang will lamang yung dapat masunod, hindi yung ating will. Lamang po, to God be the glory. Kapait niya, ilang minutes lang. Okay. Continuation daw yun ngayon, yung last Friday kasi tinamaan kami ng brownout. So, ang susunod, yung second na bata, si Sister Vicky. Thank you at bata. Kami tinatawag na matatanda. So, yun. Napaka masunurin ng pinakabata. Oo nga, nung last Friday ay yung nga naputulan ako ng matay yung ilaw. Kaya pagpatuloy natin yung inano ko nung last Friday, yung wisdom. Yun yung pinakamahalaga na mayroon tayo. Pag totoo mong tinanggap ang Panginoon, andun na yung wisdom na from, galing sa Panginoon, na sa pamumuhay po natin bilang isang Kristiyano, hindi pwede natin parating inaano sa atin na wag emotion, wag sarili nating katalinuhan, kundi yung wisdom na galing sa salita ng Diyos. Kaya diyan sa Proverbs, babasahin ko po yung bawat verse na tungkol po sa wisdom, na ito yung nung wala pa tayo dito sa church, talaga andun tayo bilang isang nanay. Talaga lalo pag panganay yung anak mo, talaga excited ka na yung anak mo mabasa na niya yung ABC, di ba? Unang-una yung 1+1, talagang ituturo, very proud tayo na tayo yung unang magtuturo sa mga anak natin. Kaya nung nasa church na tayo, talagang ito na dapat natin ibigay sa kanila yung wisdom. At ito'y nakita ko na kagaya kahapon yung challenge sa amin, na-experience mo na ba yung mga ginawa ng Panginoon sa'yo? Yung nga, andun, ligtas ka, andyan, parati sa church, nandyan ka parati. Pero yung itinitestimony natin, yung na-experience na ba talaga natin, yung mga nabasa natin dito sa Bible na mga miracles, yung mga ginawa ng Panginoon sa atin, na binago yung buhay natin. Kaya kailangan natin yung wisdom, at andun talaga ipagpipray natin na yung wisdom na ito ay talaga iti-treasure po natin, papahalagahan natin at isa sa buhay. At bilang isang nanay, nakita ko po ito yung talagang kayamanan na kailangan natin maipasa sa ating mga anak. Sabi nga sa discipleship namin sa bawat klase, yung pagdi-disciple talaga parating inaano din sa atin, unahin natin ang ating sarili. At kung nauna natin yung ating sa sarili, ay sa anak natin. Bilang isang nanay, parati natin sinasabi na po dito, na noon pa, noong umpisa pa lang ng na be an example sa mga nanay, na imposible na pagka nakakitaan ka ng magandang ugali, yung mga ginagawa mo sa bahay, pag malinis ka sa bahay, ay hindi magagaya ng anak mo. 'Di ba? Ganon din po yung pagdi-disciple natin. Kung nakikita ng dinidisciple natin yung salita ng Diyos, yung kapangyarihan ng Diyos, yung mga ginawa ng pagbabago ng Diyos sa atin, ay ganon din ang gagawin, makaka-disciple at makaka-disciple tayo. At higit sa lahat, yung pamilya natin. Yung sabi nga namin doon na parang yung sa mga pag-a-attend namin ng klase, mismo kay si Pastor RJ, para daw siyang unang bagong Kristiyano. Kasi nga po si Pastor Hill po yung nagsasalita, ay ganun ka-humble ang ating pastor, na talagang hindi pwede yung kasarili mong, na alam mo yung buong Bible, pero yung wisdom na talagang yung mga instruction sa atin, na andun yung humility. Pag pride yung nasa iyo, ay hindi ka talaga lumalago. At nandoon. Salamat talaga sa Panginoon na nakasama po kami doon. At para nga kami talagang bagong Kristiyano, na andoon yung kasiyahan, na yung
patuloy tayong inaalagaan ng salita ng Diyos. Andyan yung Panginoon, pinapakita niya yung pagmamahal niya na dapat, lalo-lalo na, yung nga sa baguhan, andun yung pagbago ka talaga, dahil excited ka magsulwin. Pero bilang isang matatagal, napakalaking challenge po sa amin na sa tagal-tagal mo na kung hindi mo pa apply yung mga nabasa mo, yung mga narinig mo sa preaching, ay hindi ka nga tunay na nagmamahal. Hindi mo nga tunay kilala ang Panginoon. Kaya salamat talaga sa 3 araw namin po doon na nandoon yung wisdom. Kailangan po natin ang wisdom. Kaya tingnan natin sa Proverbs chapter 4, verse 7. Sabi niya po dito, yung nga po, chapter 4, verse 7, sabi niya, wisdom is the principal thing. Kagaya ng sa buhay Kristiyano, soul winning is the main thing. Na nung naligtas ka, imposible, di ba? Kaya pag saturation, visitation, mapapansin mo bakit yung iba, hindi sila sumasali. Kaya examinin natin kung talagang ligtas tayo. Kaya yun, sabi niya dito sa chapter 4 verse 7, wisdom is the principal thing. Therefore get wisdom, and with all thy getting, get understanding. Wag lang po nating kukunin, wag lang po nating uunawain natin. Kwan po yung pangunawa, na ang pangunawang yan galing pa rin po sa salita ng Diyos. Hindi po galing sa sarili natin, panguunawa. At sunod na verse, sa 8, verse 35. Sabi niya po rito, ayan, for whoso findeth me, findeth life, and shall obtain favor of the Lord. Kaya talagang kailangan po natin i-treasure ito sa pamumuhay po natin. Maraming persecution, maraming problema, ay kailangan po natin ang wisdom na galing sa Panginoon. At yung number 3, yung nga po, alam din po natin to, yung 11:30. Proverbs 11:30, di ba? He that winneth souls is wise. Kaya andun po. Kaya kailangan talaga soul winning pa rin po. Yung pinuntahan po namin doon mula sa great man of God, mula sa pinaka-pastor po natin hanggang sa mga pastors na mga missions, hanggang sa Mindanao, hanggang sa Zamboanga, na napakalaking challenge sa bawat isa po doon na layo-layo po nila pero umaten. Ay nandun po rin po ang pinag-uusapan kung paano magkaroon ng wisdom para andun magamit sa gawain na andun. At sa Proverbs 9, verse 10, last verse, sabi niya, ayan, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the holy is understanding. Sabi nga, kailangan natin na unawain sa galing sa salita ng Diyos. Hindi po sa sarili nating pangunawa, kundi galing lahat po sa salita ng Diyos. Kaya andun yung sa pagpaplano. Andun yung challenge ulit. Sabi nga ni Pastor, tinatanong niya pag tuwing meeting, sa discipleship, tinatanong niya bawat staff, ilan nawin, ano yung plano mo, ilan yung disciple mo na challenge ng Sabado bukas. Dapat sa discipleship service, katabi mo yung dinidisciple mo. Alam niyo po, talagang hindi tayo i-challenge ng pastor, hindi tayo tatanong-tanungin, hindi tayo obligahin kung hindi utos ng Diyos. Kasi po, yung discipleship it is a part of Great Commission na nandoon. Magsusulwin ka, pagkatas mo isulwin, i-disciple mo. At yung pagdi-disciple is teaching. Kaya bilang isang discipler, kailangan mo talaga ipag-pray, kailangan mo saliksikin ang salita ng Diyos, kailangan mo ng wisdom. Hindi pwede talaga yung sarili mong katalinuhan ang gagamitin mo sa pagdi-disciple. Kasi sabi nga, andun yung pag-observe to avoid, na andoon yung makikita ng ating dinidisciple. Lalong-lalo tayong mga nanay, kailangan nilang makita yung pagsunod natin sa pastor. Na para sabi, ipag-pray ko na lang, ipag-pray. Kailangan makita nila na tayo mismo sumusunod sa ating pastor. Kasi nga, andun pa rin po, andun yung pag-uubi to fulfill, to manifest. Diba? Andoon talaga yung andoon yung salita ng Diyos na makita nila yung pagre-respect natin sa salita ng Diyos.
Kasi nga, kung may respeto ka sa salita ng Diyos, andun na rin pati yung pastor na binigay ng Diyos sa atin, marirespect natin. Yung sinasabi po dito, the fear, hindi yung natatakot ka bilang, ay, andyan yung multo, hindi. Yung sa fear pag nabasa natin, andun yung respeto, andun yung pagmamahal, andun yung pag-uubay. Kaya, andun po na talaga pong responsibilidad po natin na mag-obey. At andoon na bilang isang nanay, sabi ko nga, parati ko rin sinasabi, yan ang nakagisnan natin, kami nakagisnan natin na bilang isang Pilipino, diyan tayo nakikilala yung disiplina sa loob ng bahay na bilang isang nanay, andoon. Hanggang ngayon, paulit-ulit din ang ating pastor, yung kalinisan sa loob ng bahay na hanggang sa damit talagang nakaka-bless sa devotion namin kahapon ni pastor na talagang nag-umpisa sa CSI, yung po yung ipinamuhay niya, yung sa pagliligpit ng damit. Kaya nakaka-bless, may pastor tayo na na-train po doon sa CSI na hanggang ngayon na sana pahalagahan ng lahat ng mga nakikinig na kami kahapon kahit na ginagawa na namin yun. Nagpapasalamat pa rin kami sa Panginoon. Ano yung ipinasalamat ko? Salamat kasi yung anak ko nakita niya din. Naku, ano yung nakita ko rin sa magulang ko, yung sa kaayusan yung nga, hindi nga perpekto, pero andoon makikita na ginagawa natin lahat, at lalo na nung nasa simbahan tayo, andoon yung pagsunod sa pastor. Kaya tingnan po yung purpose ng sa discipleship. Tingnan natin sa Colossians chapter Colossians chapter 3 verse 23. Ayan, basahin po natin. Verse 23, sabi niya dito, and whatsoever you do, do it heartily, as to the Lord and not unto men. Ngayon na nandito na po tayo, yung nga po, kaya inaano ko rin na mula umpisa ng PME Baptist Church, nakita ko rin po sa asawa ko na hindi po kami nahirapan na sumunod pagkapunta mo talaga sa standard ng the Baptist Church, talagang word by word sa salita ng Diyos, talagang yun po yung naumpisa namin, yung po yung nakita po namin, gusto namin yung ganitong buhay, may disiplina, at nakita namin yung talagang ilalagay ka ng Panginoon sa pinakamataas na edukasyon, yung salita ng Diyos. At salamat po bilang isang nanay na hindi, pagka talagang ito yung naituro at nakikita ng mga anak mo, hindi ka mahihirapan para sumunod yung anak mo. Kaya patuloy lang po tayo na mag-abide sa salita ng Diyos. At andun yun na pagka kasama mo na yung family mo na naglilingkod sa Diyos, ay yung kasiyahan mo, ganun din yung kasiyahan nila. Dadanasin din nila yung persecution, yung problema, at talagang guguluhin tayo ng dyablo. Talagang lalo na pag masaya ka, may gagawing panggugulo yan, tapos minsan gamitin pa yung disciple mo. Yun po yun na talaga ipagpipray mo talaga yung sarili mo. Kasi ako, sa tagal na rin po namin sa church, marami na rin po akong na-disciple, marami na rin po akong natulungan na andun ulit kahapon na bayaan mo kung minsan mas marunong pa sa'yo yung dinisciple mo, lalo na pag nakapag-Bible school na, pero ipag-pray mo pa rin na ikaw pa rin yung makitaan pa rin ng humility. Para pagka ginawa nilang pero medyo, pag pinakita siya na mas magaling sila, ay makikita pa rin sa'yo yung humility na pag mag-disciple din sila ay hindi yung katalinuhan, ay yun pa rin, yung humbleness pa rin ang makikita na kasi sino po yung unang nag-humble sa atin? Ang Panginoon, talagang nagpakababa siya para abutin tayo. Kaya salamat talaga sa Panginoon na patuloy po tayong nire-remind, ini-instruct, nandyan ang ating pastor. Grabe po, doon sa 2 araw, sa klase mag-umpisa ng 9, dire-diretso yan. Every subject, 9 to 10, 10 to 11, 11 to 12, dire-diretso po yung mga pastor para magturo po sa bawat klase. At magla-lunch, tapos start ulit ng 2 o'clock.
Kaya andoon po talaga ginawa lahat po ni Pastor Hill. Kaya pinapasalamatan po namin na kasali po kami doon sa pagpunta sa Ramos na bawat isa na andun yung prayer, lalong-lalong kung kinig nakaano kayo noon, naka-FB live kayo nung last Wednesday. Boses babae na po si Pastor Hill pero pinilit pa rin niyang mag-preach. Pinilit pa rin i-challenge bawat isa kasi lahat doon, mga manggagawa ng Panginoon. Lahat doon talaga ini-encourage na mag-disciple. Lahat doon, lalo na yung mga baguhan na sana yung family nila kasama sa church na pahalagan po yung wisdom na ipinagkaloob sa atin. Kaya salamat po sa Panginoon na next Friday po ulit, marami pa po kami i-share. At nandito po si Ma'am Beth, sunod na bata. Yun lang po. To God be the glory. Amen, Sister Vicky. Salamat. Sabi nga, sinimula ng pinakabata, sumunod yung bata-bata. At susunod ang bata. At mamaya susunod yung nagbabata-bataan. Okay. Amen. Okay, so yun nga, nung napakinggan ko si Pastor Louie kagabi sa revival, yung gospel transformation includes compassion for the soul, patience sa mga dinidisciple mo, magkaroon ka ng humility na kahit pastor ka o marami ka nang natutunan about the Bible, kinakailangan pa rin na magpakumbaba ka kasi marami ka pang matutunan. Meron pang dalawa, nakalimutan ko lang. Okay, excuse na yung senior. Okay. So, kung last Friday, nang diniscuss ko sa inyo yung importance nung bakit kinakailangan ng isang mother especially na yung importance nung pagpa-plan kasi tayo kasi ang nasa front line, 'di ba? Sa frontliner. Tayo yung nagpo-protect sa kanila na magkaroon sila ng wise action at nandun din na pagiging teachers at trainer natin sa kanila at yung pag-steward natin sa ating mga anak kasi sila ay regalo na nagmula sa Panginoon at nga sabi nga tayo ang mag-model ng faith in obedience. Pakita natin sa kanila kung ano ang tunay na pananampalataya, ang tamang pananampalataya. So, ang Bible, sabi kasi dito, urge tayo o kaya tayo inaanyayahan, iniimbitahan o kaya tayo inuutusan bilang isang parent na magkaroon ng plano sa ating mga anak. Kasi unang-una sabi ko nga, God's gift ang ating mga anak nang ipinagkatiwala sa atin na para tayo ang mag-aalaga, magpapalaki sa kanila, tuturuan natin sila magkaroon ng spiritual growth. Tayo rin yung naatasan kasi tayo nang buhay yung kasama sa bahay, di ba? Tayo rin ang naatasan para turuan sila kung ano ang wisdom at i-guide sila na matuto silang mahalin ng Panginoon at mamuhay sila ng tama. At ultimately, sabi nga, magbigay ng glory sa Panginoon. Sinabi yun sa Proverbs 22 verse 6. Pero sabi nga dito, tayo ay bilang isang magulang na kinakailangan dedicated tayo sa pag-training sa kanila. Na ito nga nag-involve ng diligent instruction na yung nandun yung tiyaga. Na sabi nga sa Deuteronomy, di ba? Anong chapter yun? Nakalimutan ka. Na kahit ikaw ay natutulog, kahit ikaw ay sa chapter 6, sabi nga, kahit ikaw natutulog, kailangan mong turuan siya. Kahit kayo naglalakad, kahit ka kumakain, o kahit kayo ay nakaupo, dapat hindi nyo kinakalimutan nandun yung paalala, pagre-remind sa kanila at pagtuturo. Kasi yun ang trabaho natin bilang isang parent at especially bilang isang mother. Nang kinakailangan sila ay i-model din nila yung Christ-like behavior kasi sabi nga tayo ay create ng Panginoong Diyos in His image na dapat lang tayo ay ganun din, namumuhay tayo ng Christ-like behavior. At nang magsiset tayo ng boundaries, di ba? O kailangan ko ikaw, ang klase mo ay kung sa college na, natatapos ng 7 o'clock, dapat 8 o'clock ang pinaka-late mo na sa bahay ka na. Hindi ka dapat nakikitulog sa ibang bahay. Kung may project kayo, dito kayo sa bahay. Natatanda ko noon si Janjan na gumagawa ng scale model dahil kasi architecture student siya noon. Nang nagpapaalam, hindi. Tiwa na yung silong, walang nakatira. Sabi ko, dyan kayo. Kamagdamag silang gumagawa doon at from time to time, pinupuntahan ko o magkape kayo. Chine-check ko talaga kasi mas mainam na yung kahit marami sila doon tumuloy sa bahay mo, mas mainam yun at nakikita mo. Hindi mo kasi alam kung
sa ibang bahay sila, 'di ba, kung ano talagang ginagawa nila. So, dapat magsiset tayo ng boundaries at may curfew tayo sa kanila kahit matanda na sila. At sabi nga dito, tayo inaalay natin yung family natin sa biblical principle at matuto yung ituro natin sa ating mga anak na kinakailangan unahin nila ang Panginoong Diyos. So yung reason ng bakit kinakailangan natin na tayo ay bilang isang magulang magkaroon ng parental planning. Kasi sabi nga dito sa Psalms 127 verse 3, Lo, children are an heritage of the Lord, and the fruit of the womb is His reward. Marami pong mga magulang, ay hindi magulang, mga mag-asawa o kaya mga kababaihan na nagnanasa magkaroon ng sariling anak. Pero mapalad tayo at nabigyan tayo ng anak na mayroon yung isang gift na nagmula sa Panginoong Diyos na ibinigay sa atin. So, bilang may mga anak, sabi nga tayo ay magkaroon ng, kasi blessing sila, na kinakailangan tayo magkaroon ng responsibility na alagaan sila. Maging matibay tayo sa pag-aalaga sa kanila kasi dahil sila ay precious gift, sila ay napakahalagang regalo. Sila ay inheritance, blessing sa Panginoon na nagmula sa Panginoon at dapat doon din na maituro natin sa kanila yung legacy natin isang maayos na magulang na meron sila ay warrior pagdating sa ibig sabihin nga pagdating sa salita ng Panginoong Diyos, na hindi sila basta nai-influensahan ng makabundong bagay-bagay, kundi spiritual na bagay na kailangan natin, ugatan natin sila, taniman, ibig sabihin, na ituro sa kanila kung ano yung talagang importansya ng Panginoon, kung bakit tayo may Panginoon, at kung anong dapat nating gawin paglilingkod sa Panginoon. At second, sabi nga dito tayo, dapat ay may spiritual nurturing sa ating mga anak. Alaga, bilang isang parents, tayo ay nabigyan ng responsibility na para i-lead natin ang ating mga anak para unawain ang salita ng Panginoon, tanggapin si Jesus Christ, ituro sa kanila kung ano yung importansya ng God's Word at upang magkaroon ng maayos na relationship. Sabi nga sa 1 Samuel chapter 3 verse 13, For I have told him that I will judge his house forever for the iniquity which he knoweth, because his sons made themselves vile and he restrained them not. Ito kasi yung istorya ni Eli sa kanyang household. Siya ay talagang high priest, pero hindi niya nakita, hindi niya na-oversee o kaya hindi niya talaga naituro siguro kasi busy siya sa pagiging high priest. Hindi niya naalagaan, nakita yung mga pagkakamali ng kanyang mga anak. Sila pa yung nag-lead para yung buong Israel magkasala. At hindi niya na-restrain yun, hindi niya yun napigilan. Yung kung iba kung ano ba yung naglaylo siya, nag-relax. Na siguro kasi isip niya, pinalaki ko naman dito sa church. Siguro, may natataniman, narinig sila, pero hindi. Sabi nga, kinakailangan natin tutukan. Kailangan sa kanyang pagkakamali, makita yung bawat pagkakamali, at sa pagkakamali na yun, dapat nag-instill siya ng kinakailangan ng punishment sa bawat pagkakamali. Kaya delikado di ba, minsan kasi yung mga bata pa, tuwang-tuwa tayo, pero pag nagkakamali sila, may mga parents na tinatawanan pa yung nagkakamali. Though siyempre mako-confuse yung bata, akala niya yung ginagawa niya tama kasi masayang mother, tinatawanan pa yung kasalanan, di ba? At saka kung hindi lang yung bata, kung may nakita na tayong kasalanan, kailangan may katumbas na pagpapalo. Minsan nga, natatandaan ko nga lang nung grabe yung nagawa ng ipalong kasalanan, sabi ko, siguro 5-year-old or 6-year-old pa siya. Ilang palo, sabi ko, ilang palo ang gusto mo? Sabi ko sa kanya, 10, mama. Sabi ko, sabi ko, 5 lang kasi masakit ang mamalo. Baka dumugo ang hita mo. So yung mama pa, di ba? Pero sabi ko nga kinakailangan i-correct natin. Sa bawat nilang pagkakamali, kinakailangan may palo. Natatandaan ko lang mga 2 months ago, makinta ko lang, tong apo ko sa pamangkin, nagkaroon ng pagkakamali sa school, pinatawag kami ng school,
Pinatawag ang lola kasi siya daw nag-enroll. Pinatawag yung nanay, kailang yung nanay mas importante sa kanyang trabaho. Pero sabi niya, malaki ang problema ng anak mo. Gusto mo bang diyan kami pupunta sa bahay ninyo o sa opisina para pag-usapan natin yung problema? So, sabi ko grabe yung pagmamahal na binigay sa'yo ng lolo mo, si Lolo Boying niya, yung brother ko. To the instinct na nagtatalo kami na wag mong i-spoiled, sabi kong ganun. Tapos, ako talagang takot si Bonbon sa akin kasi talagang disiplina ko sa kanya. Pero sabi ko, yung pagkakamali mo, hindi biro, hindi maganda, so kinakailangan may punishment ka. Pero nung kininto ko sa brother ko, mabuting brother ko naman, talagang alam naman niya paano pagdisiplina. Sabi niya sa kanya, kung gagawin mo pa yan, you will sabi niya, hindi na ikaw kakausapin ni Lolo. Hahayaan ka na lang kasi kaya ka ginagawa namin ng gano'n kasi para ma-mold ka. Pero ang nakakaganda naman doon kasi yung bata, nag-reach out talaga siya. Sabi niya, I know I am a disappointment, pero willing akong itanggapin yung penalty. So, ganun mo, di ba? So, kasi kung hindi natin bibigyan ng pansin ang isang pagkakamali ng bata, kahit maliit lang yon, akala niya tama siya yung ginagawa niya. So, dapat kinakailangan i-correct natin para hindi magkamukha tayo dun sa anak ni Eli, si Hopni, saka si Pinihas, na sila pang nag-lead sa karamihan para magkasala. So, number 3, sabi nga tayo bilang isang parent, tayo ay naatasan na i-instill yung wisdom ng Panginoong Diyos. Yun yung Proverbs 22 verse 6, napaka-known na Proverbs, di ba? Sabi nga, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Kinakailangan meticulous tayo, diligent tayo sa pagtitraining sa kanila. I-train natin sila na maging godly wise. Yung direction nila, bilang kahit bata pa sa young age nila, malaman na nila kung ano yung direction na dapat nilang tamang tahakin. At kung ano man, kasi sabi nga, kapag sila ay umalis na sa bahay natin, anumang age nila, kahit anong turo natin sa bahay, may impluensya sa labas. So, kinakailangan i-instill natin sa kanila kung ano talaga yung dapat gawin nila. Ituro sa kanila at paturong i-remind. Minsan nga, akong taga-sundo kiteo, kinol yung attention ko ng teacher. Sabi nga, ma'am, ang hilig po niya mag-push. Yung laro lang naman, kaya lang nagpo-push. Kaya lang kasi mayroong ibang mga classmate kasi siyang dalawa yata na special child. So, sensitive yung mga ganun. So, kaya sabi ko, nung sinasabi na akong teacher, naririnig ni Teo, takot na siya, nanginginig na siyang namutla. Tapos sabi ko, narinig mo yung sinabi ng teacher, nang reminder siya sa'yo, next time na you do it, meron ng talagang palo si Lola. So, yung gano'n bang bagay, kinokorek na natin at tinuturo na natin kung ano yung tama na dapat nilang gawin. Minsan nakakalimot, kahit ng teenager pa yan, ano man sabi natin, ano man gano'n tayo kakulit, nakakalimot din sila. Pero, ng consistent tayo sa pagre-remind sa kanila at pagdidisiplina, magtatanim at magtatanim yun sa kanilang isipan, maging sa kanilang puso. Sabi nga na lalo na yung bata pa sa young age, doon tayo na nagtuturo sa kanila, yun ang hindi nila makakalimutan pagtanda. Kaya nga napaka-importante yung young age pa. Tinuturuan na natin sila, dinidisiplina na natin sila kung dapat saan sila pupunta. Ito yung sabi nga, the way he should go. Sabi nga dito, nire-refer ito na yung wisdom, yung path ng Panginoong Diyos, na kinakailangan maging consistent sila sa mga moral instruction at maging imomodel nila yon para sa iba. Pero bilang isang parent, nakikita na tayo ay good model sa kanila. Kasi ito yung responsibility nila natin bilang isang parents para i-guide natin ang ating mga anak. So fourth, sabi nga, glorifying God. Sinabi sa 2 Timothy chapter 1 verse 5, sabi dito na, when I call to remembrance the unfeigned faith that is in thee, which dwelt first in thy grandmother Lois and thy mother Eunice, and I am persuaded that in thee also. Yun yung reminder sa kanya ni Paul, di ba, ni Apostle Paul kay Timothy. Kaya nga merong isang Timothy na pinag-uusapan tayo ngayon. Kasi
Paano siya natuto? Si Timothy kasi merong mother, merong grandmother na talagang pinagsikapan na ituro sa kanya kung ano ang importansya ng salita ng Panginoon at kung paano mamuhay at paano maglingkod sa Panginoon. Kaya si Timothy, di ba? Sa Bible siya yung youngest pastor na na kung hindi sa impluwensya ng kanyang mga parents, na although hindi na mention dito yung lolo, kasi mamaaring yung lolo ay hindi yung hindi siya believer, pero hindi nagpabaya yung lola at yung nanay para i-mold si Timothy na maging isang Timothy. Okay, so last sabi nga dito yung dapat ituturo natin yung moral saka yung character information. Hebrews 12 chapter 1 sabi nga dito, wherefore seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us. Tayo ay tinalaga ng Panginoon. Nasabi nga doon sa Ecclesiastes 12:13, di ba? Na yung conclusion ng ay para i-serve at i-honor ang Panginoong Diyos. So ganito rin bilang isang parents, ituro natin, i-train natin ang ating mga anak na mamuhay sila ng in right conduct. I-establish nila yung boundary sa buhay nila. Alam mo yung mali, dapat hindi sila hindi nila yun ang i-adapt nila, hindi yun ang i-practice nila. Sa Proverbs chapter 4 verse, 'di ba? Lahat yun instruction sa mga bata na huwag kang liliko sa kaliwa o sa kanan, direkta ka lang, nakafocus ka lang sa tama. So, 'di ba? Yun yung number 1 nakalagay, puro instruction kung anong dapat gawin ng isang bata, anong dapat gawin ng isang anak at bilang isang Christian. So, kinakailangan, sabi nga, isi-shape natin siya sa godly character. Meron mismo tayo disiplinado, consistent tayo bilang parents. Hindi lang yung pag naisipan, ay, ituro ko nga ganito. Hindi. Sabi nga sa Deuteronomy chapter 6, di ba, maging diligent tayo sa pagtuturo sa kanila. Nang dapat ini-encourage natin sila na maging faithful, na sila ay yung main thing na sinasabi yung soul winning, wag nilang wawalain kung tunay silang nakilala na nila ang Panginoon at tinanggap siya at nakafocus nga yung isipan natin sa turo ng Panginoong Diyos at ultimately maging good example tayo sa lahat ng mga nakakasalamuhan natin, nakakausap, nakakasama. Kasi sabi nga ito ay purpose na tayo ay bilang isang parent, binigyan tayo ng pagkakataon na para sa spiritual growth ng ating mga anak. Sabi ang buhay nga is a race, di ba? Na pero yung di ba yung mga racers, yung lalo yung mga athlete, di ba? 5 o'clock pa lang yun, nagpa-practice na. Nagti-training na sila para ini-aim nila yung maging champion sila. Pero tayo din bilang isang parents, i-aim natin sa ating mga anak na maging champion din sila para sa atin. So sabi nga na kinakailangan bilang isang mother, dapat tayo maging active na response, na maging yung biblical planning, gawin natin itong active na responsibility at isurrender natin sa God's will. Hindi maganda po, hindi po madali na magpalaki ng isang, imomold mo isang tao para maging mabuti siya. Pero sabi nga, kapag kasama natin ang Panginoon Diyos, siya yung partner natin, walang imposible sa lahat ng bagay. Yun lang po, to God be the glory. At ang susunod ay ang bumabata daw. Nagmumukhang bata. Amen. Manalangin na po tayo. At ang ganda po talaga ng ating pinag-aaralan. Una po yung mula po sa ating pastor ay pinupus po tayo sa atin pong ginagawa. Yung pagpaplano po na sa lahat ng bagay po sa pagpaplano. Kaya ang sabi ng ating pastor na gumawa tayo ng plano everyday kung ano yung ating gagawin. Ako po bilang isang full-time ay sa akin po may mga plano na po akong ginagawa everyday, pero alam niyo po na yung plano na ginagawa ay nadadagdagan pa. Kahit wala sa plano mo yung ginagawa mo ay andon, meron at meron na dadagdag na plano na
sabi ko nga, bago ka gumawa ng plano ay ipanalangin mo, at pag gagawa ka ng plano, yung panalangin talaga ang una-una. Una-una, hindi ka makakagawa ng kung wala kang panalangin. At kung may plano ka talaga sa ginagawa mo, ay andon at masaya mo itong gagampanan. Masaya mo itong gagampanan at meron kang pagsunod sa plano na ginagawa mo, na ang sabi nga po dito sa Philippians 3:12-17. Tingnan po natin sa Philippians 3:12-17, na sabi po dito na, not as though I had already attained, either were already perfect, but I follow after, if that I may apprehend that for which also I am apprehended of Christ Jesus. Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching forth unto those things which are before. Na limutin na natin yung mga ginagawa po natin na hindi maganda. Yun ang sabi nga po ni Pastor noon, na put off the old man and put on the new man. Na yun, na bagaman tayo po ay marami po tayong noon na ginagawa na hindi po maganda, na alam ng Panginoon yan na tayo ay hindi yung ating ginagawa, hindi maganda. Kaya po, yun nga po, na sana po na yung alisin na po natin yung hindi natin magandang ginagawa. At tuloy ko po. I press toward the mark of the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Na ando na nga po yung high calling natin, na tayo po bilang isang manggagawa ng Panginoon, ando na po tayo, tinawag na tayo sa kataas-taasang calling ng trabaho. Kaya ito po ay sana po ay gampanan po natin. Bagaman andyan po yung hindi po natin ito, kung minsan hindi po natin ito na gagampanan ng maayos, pero andun po na yung panalangin ay hindi po mawawala. Tuloy ko po, let us therefore, as many as be perfect, be thus minded, and if in anything ye do otherwise minded, God shall reveal even this unto you. Nevertheless, whereto we have already attained, let us walk by the same rule. Let us mind the same thing. Na lumakad tayo sa mabuting mabuting lakad, yung mabuting rule. Let us mind the same thing. Sabi dito na, last po, brethren, be followers together of me, and mark them which walk so as ye have us for an example. Na andyan na po yung example ng Panginoon. Ang Panginoon na po talaga ang ating susundin. Kung ano po yung ginawa ng Panginoon, bagaman hindi po natin ito masusunod ng basta-basta laang. At yun po na, una po na magkaroon po tayo ng self-disciplinarian, na maging productive po tayo, na isang manggagawa ng Panginoon, na andun po yung disiplinahin po natin yung ating sarili. Hindi po natin ito madidisiplina, hindi po tayo madidisiplina kung wala po tayong humble heart, na at pagsunod, yun po, obedient po, na dapat po ay sumunod tayo sa salita ng Diyos. Yun po yung sinasabi po dito na ano ba yung obedient? Ito po ay mark ng humility. Mag-humble down po tayo. Kung wala po tayong humbleness, ay hindi po tayo makakasunod sa mga hindi po natin masusunod at magagawa yung mga plano po natin na dapat po nating na ipinlano po natin. Na hindi lang po talaga sa sulat, hindi lang po sa salita, dapat po talaga ay una-una po sa gawa. Yun, gagawin po natin ito.
na kagaya nga po sa ating pong mga yung na natakil nga po ng ating pong mga kasama na patungkol sa mga anak na una-una po talaga tayo na yung plano po natin sa mga anak po natin na buhat pa po ng maliliit po sila ay andun na po yung plano. Andun na po yung plano natin na bilang isang nanay ay tayo po ang una-una po talaga na maggagawa ng plano sa atin pong mga anak na, napaka saya po natin or makikita po natin yung mga anak po natin na kapag tuturuan po natin sila ng tama. Bagaman tayo noon, nung hindi pa tayo Kristiyano noon ay, di ba, hindi pa natin alam ang Biblia, ay itinuturo na natin sa mga bata yung magandang asal, kung paano sila kumilos, kung paano sila makihalubilo ay sa mga tao or sa mga kabalaro nila na ituturo po natin lahat yun sa ating mga anak kasi nakakahiya tayong mga magulang kung ang ating mga anak ay yung bang makikita ng iba na sasabihin, una, di ba, ang may nagawang hindi maganda yung anak mo. Unang-una talaga, sino ba ang mga nanay nito? Sino ba ang tatay nito? Tinuturuan ba ito ng nanay? Tinuturuan ba ito ng tatay? Kaya po nakakahiya po tayo mga magulang kung wala po tayo, hindi po tayo susunod sa dapat na mangyari sa ating pong mga anak na una po yung magiging disciplinarian po tayo sa ating pong tayo po yung magiging disciplinarian sa mga anak natin. At isa pa po ay yung pong ating plano na magiging ito po ay habit natin na hindi lang nga po, sabi ko nga po na hindi po yung sa sulat lang, sa salita, talagang magiging habit po natin ito na magiging normal nating gagawin. Yun po na sabi nga po ng ating pastor na yung plano ay dapat ito po ay talagang gagawin natin ng buong pagsunod. Buong buo talaga sa ating na yung bang kung ano nga yung dapat nating gawin na yung nung una ay hindi tayo sumusunod pero dapat sundin natin kung ano yung nararapat. At ang sabi nga po dito pa sa dito sa Colossians 1:29, sabi po dito na whereunto I also labor striving according to his working which worketh in me mightily. Na magkaroon po tayo ng yung labor, yung pagpapagal na yung tiyaga kasi sabi nga natin na kung wala tayong tiyaga sa ating ginagawa, kung wala tayong wala sa puso natin yung ating ginagawa, yung ating plano na gagawin, ay hindi po natin ito makakamit. Kaya sana po na sabi dito na yung plano nga natin na become your habit and turn to your normal life. Sabi nga po, magiging yung muscle memory mo na nga yung gagawin mo araw-araw na andun yung kababaang loob ng pagsunod. At yun nga, humility, submission to authority. Sabi nga po dito na magkaroon tayo ng humility. At last po yung 1 John 3:2 na sabi po dito, Beloved, now are we the sons of God, and it doth not yet appear what we shall be, but we know that when he shall appear, we shall be like him, for we shall see him as he is. Na magkaroon tayo ng determination sa atin pong paggawa na ano ba yung determination na iseset mo na mag-decide na yung may katatagan, yon na set of deciding firmly. May katatagan sa iyong paggawa at pagsunod sa iyong pinaplano na kung wala kang humility talaga,
ay wala kang humbleness, ay hindi tayo makakagawa ng naaayon sa plano na ating gagawin. Na andun na nga. At yung pagsunod talaga natin, na lalo na yung pinuntahan na 3 araw at 2 gabi doon sa Tarlac. Ang dami po talaga, ang dami ko rin po talagang natutunan doon na sa pagdi-disciple, sa discipleship, sa yung sa doctrine of salvation, na marami talaga, maraming kuhan saka dun sa yung ano ni Sir Maki na yung sa Proverbs. Bagaman yun, Proverbs nga na araw-araw ay yun po yung ating gabay na gagawin natin. Andun na po talaga yung gabay natin sa araw-araw, na basahin po natin yung Proverbs. At ang dami talaga, ang daming, yung sabi nga ni Sir Maki na natatawa siya na andun na yung kasagutan talaga, no? Kung ano yung gusto mong tanungin, ay andun na talaga. At gusto mong gawin, andun na lahat talaga sa makikita mo, mababasa mo. Kaya tayo po bilang isang kamanggagawa ng Panginoon, bilang tumanggap sa Kanya, bilang talagang ikaw ay nagsuko ng buhay sa Panginoon, ay bakit hindi natin gawin ito ng may pagpapakumbaba at pagsunod talaga. Yun po, at to God be the glory. Amen. O di ba yung lahat na pag-usapan, dapat bilang isang parents, maging good example tayo sa kanila. Mag-model tayo ng yung faith natin sa kayong obedience sa Panginoon, at sabi nga na maging diligent tayo sa pagtitraining sa kanila. So, sa Google, Sister Tintin. Amen. Thank you. Sis Lester Cherry. Amen. Kami po ay nagpapasalamat ngayong umagang ito muli sa narinig po namin na patungkol po sa pagmamahal ng isang ina, na kung makikita natin ay maririnig po natin sila yung common ground na wala naman pong ibang intention or gusto ang isang magulang kundi yung mapabuti po yung kanyang anak, at yung naituturo sa kanila ay one day ay makita sa kanila na sila na rin yung innate na nakatanim na sa kalooban. Sabi nga ni Ma'am Bet ay iugat, no, yung mga naituturo, and sa totoo lang hindi po yun madaling gawin. Kaso salamat sa Panginoon sa mga narinig po namin, dahil ito po yung nagbibigay sa amin ng more encouragement saka motivation na magpatuloy lang. Kung ngayon, honestly, ako bilang magulang ay marami pa akong hinahanap sa kanila, na lalong-lalo na pagdating sa pagmamahal sa gawain ng Panginoon, at yung ako ang gusto ko talaga sa mga anak ko, yung hindi na nila nagugustuhan yung world, pero
ngayon talagang ayun yung nakikipaglaban po talaga ako, pero salamat sa Panginoon sa salita niya na ito po yung pinanghahawakan ko na sumunod lang at one day makikita natin yung bunga sa mga anak natin. Maraming salamat po. Amen. Sister Cherry. Magandang umaga po sa ating lahat. Ayan. Kahit puyat na, pero andito pa rin po na nakikinig ng salita ng Diyos. At nagpapasalamat po ako sa mga napakinggan ko. At yun nga po yung kakakilaan ng Panginoon. Yung naranasan din po natin yung faithfulness ng Panginoon sa buhay natin. At sa mga anak natin, ay gusto rin, syempre bilang parent, gusto rin po natin na maranasan din po nila yung ng Panginoon. Kaya yun po na bilang magulang, tayo dapat yung maging example po sa kanila. Pakita natin yung kapangyarihan ng Panginoon sa atin na na-experience po natin. At para sila rin po ay ma-encourage po. Yun po, ayan lang po, to God be the glory. Amen. Si Ma'am Risa. Good morning po sa lahat. Maraming salamat po sa mga host at meron pong nakuhang aral po tungkol sa pagdidisiplina sa mga anak. At yun nga po, wala naman pong magulang na gustong mapariwarang ang mga anak at maging masama, kundi ang isang magulang naman po talaga ginagawa din ang paraan para mapabuti po sila. Pero meron po talaga yung struggle talaga sa magulang na kahit na tinuturuan mo sila ay pinipilit pa rin nila talagang ginagawa yung hindi dapat sa kanilang buhay. So bilang isang magulang, even man po ako na maliliit pa yung mga anak ko ay sinisikap naman po na mapabuti po sila, lalo na po sa salita ng Diyos. Yun lang po, maraming salamat. So, good morning po sa lahat. Isang pribilehiyo po na muli ay makapiling po kayo sa devotion sa umagang ito sa mga nanay. Napakabuti po ng Diyos na muli po ay dinala niya po ako dito. Talagang ito po yung talagang niluluhod ko sa Panginoon na kung kalooban mo talaga, Lord, sabi ko, kung kalooban mo talaga po na ako po'y mag full time sa Baguio, kasama ko po ang aking mga anak, ang mga kapatiran doon, sabi ko din, gumawa po kayo ng kaparaanan na before na pumunta po ako dito ay maraming discouragement na yung bang sinasabi nila, ano naman sabi nila, paano na yung mga anak mo dito na na iiwanan mo. 3 sila doon, 3 po sila dito. Kaya sabi ko, yung mga anak ko po na maiiwan, sabi ko ay mayroon na sila pong kanya-kanyang family. Sabi ko ganyan. At yung talagang pinagpare ko din sa Panginoon na bago ako aakit po dito sa Baguio ay maayos muna po yung family kasi yung bagay-bagay po na although sabihin po natin na matagal na po silang Kristiyano din. Yung talagang tinanong ko sila talaga na totoo ba talaga na kayo'y mga anak na ng Panginoon, talagang tinanggap nyo na ang Panginoon. Kasi kahit wala ako, kahit malayo ako sa piling nyo, but then, sabi kong ganyan, yung foundation ay talagang totoo ba na kayo'y ligtas, para sa ganun ay magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. So, i-share ko lang muna po yung, kasi bilang isang magulang, yung mga anak ko talaga po, isa ko silang winitnessan individually. Yun po. Mula sa panganay hanggang sa bunso. Yan. Yung talaga yung kinurner ko sila sa isang kwarto na talaga po sila ay
inisa-isa ko po silang soul winning. Yan. Yan. At saka, yun po, kahit nasa Sunday school, siguro, tumanggap sila sa Panginoon. Pero, in that time talaga, niluhod po sa Panginoon na, Lord, isa-isa po na soul winning ko yung mga anak ko. At by the grace of God, na sila po tumanggap sa Panginoon din po. Kaya, pero ang Panginoon gumawa po ng way. Sabi ko, Lord, lahat, bago ako umakyat ay maging in order lahat po. Sabi ko gano'n. Kaya, kahit sa church po namin, nagpaalam ako kay Pastor Cardaño. Nung December, isa po ako sa isang ladies na leader. 2 groups po kami. And then, 4 years na po din ako naging leader ng mga ladies doon. Ni-turn over po namin sa iba para lahat po ay ma-experience nila kung paano po din na maging leader. Kaya, so nung nagpaalam po ako ay nandun po yung iyak, kagalakan din, kahit si pastor, yun gano'n na talagang pinag-pray niya din na sabi ko, kahit saan man po tayo, kung willing po tayo magpagamit, ay gagamitin po tayo ng Panginoon in many ways. Yun po. Kaya, yun po yung binapasalamatan ko na dito po talaga, yung pagpaplano, sa every devotion ay nakikinig po ako. Kaya doon po, kahit nandun po ako, gumagawa din po ako ng plano para sa Panginoon. Na habang hinihintay ko po talaga yung kukunin ako doon ni Pastor. Kasi sabi niya, kukunin ka namin doon. Sabi niya ganyan. So, before na pumunta po ako dito, ay may 2 mag-asawa na isinulwin ko po at sila'y tumanggap sa Panginoon. Tapos, nung isang bago ako pumunta dito, isang nanay at isang anak po din na yung testimony po nila nung tumanggap sila sa Panginoon, sabi niya, ngayon lang ako nakapakinig ng ganito. Kaya talagang umiiyak yung matanda, sabi niya ganyan. Sabi niya, for my entire life, sabi niya, ngayon lang ako nakapakinig ng salita ng Diyos na ganito yung kaligtasan nga po. So, praise God po. Yung mga pangalan ng mga yun na isinurwining ko, 4 sila, ay sabi ko, Pastor, please, ano mo ko sila, anong tawag po dito? Disciple. Sabi ko po, binigay ko yung pangalan. So, praise God na malaking tulong talaga po yung pagpaplano. Gaano po ba tayo ka-serious sa plano po natin? Hindi po natin, although hindi po natin matumbasan kung gaano ka-serious ang Panginoon sa atin. But then, sabi nga ni Pastor, utay-utay yung paunti-unti nagagawa po natin yung plano po natin. Yan. At saka, pinaka-ano po doon is, pinaka-key point, pinaka-keyword is obedience. Nung yung mga anak ko po talagang, kahit na malalaki na po sila, pinapalo ko po sila, pinapalo namin. Si Rhea nga po, sabi niya, ikaw lang ata nanay na namamalo na, dalaga ka pa. Pero, nadalaga, sabi niya. Pero nung may point na ginawa po sila ni Ruid, pinalo sila talaga ni tatay nila. Ano na si Ruid, college na in that time. Tapos si Rhea grade 12. Yan, hindi ko maalala. Tapos, may ginawa po silang kasalanan na talagang gumawa ang tatay nila ng stick talaga na pamalo, yung ano ng kawayan. Oo. Pero tag-iisa lang po. Pero malakas talaga yung niya. Umiyak talaga sila in that time. Tapos nung lumapit ako kay Reape. Reape, sabi ko, ako lang ba ang nanay na namamalo? Na ganyang edad, sabi ko. How about sa tatay mo? Sabi ko ganyan. At ano po, umiyak po siya, sabi niya. Totoo nga, nay, sabi niya. Okay. Na kung saan, sabi ko kasi, sa simple obedience na hinihingi ng Panginoon, sabi ko,
simple obedience. Sabi ko, hindi mo nagagawa. Sabi ko, kaya yung the main thing na talaga na talagang ano ko sa mga anak ko is obedience talaga. Nung nag-decide po sila na nag-aral po dito, sabi ko, Lord, sabi kong ganyan, tinuturo ko nga yung obedience. Sabi ko na nag-decide na sila to obey you. Sabi ko, hindi, ang sagot ko sa kanila, hindi ako ang maging hadlang. Sabi ko sa kanila, tugunan nyo ang panawagan ng Panginoon sa inyo. At although na talagang nandoon yung process pa rin na obedience. Sa ano po namin sa evangelism na kay pastor, talagang step by step na ipinaliwanag ni pastor sa evangelism kahapon. At marami ding talagang na-challenge kahit mga pastor na. Kasi yung the main thing is soul winning. At sa pagsusoul winning, talagang dapat nandoon yung obedience natin sa Panginoon. At ako po'y nagagalak na the main thing kung paano natin ma-experience to know deeper yung to know deeper God is by obedience. Sa paanong paraan po? First of all, the main thing is soul winning, na kung saan bago natin makilala deeper ang Panginoon ay kailangan maligtas muna po tayo. And that soul winning. Kaya salamat po din talaga sa naganap na talagang it's a blessing. Hindi po mababayaran ng anumang pong pera yung blessing po. Thank you po. Salamat po. Amen. Ma'am Mercy. Talagang, ayan, si Ma'am Mercy, sa totoo lang, napakalaking challenge sa amin din na matatagal na andito siya. Magiging full-time. Ma'am Mercy, may isasabihin lang ako. Nung nag-full-time din yung mga anak ko sa CSI, ayan, yung pinag-usapan din namin ni Ma'am Cherry doon sa Ramos. Nasalamat kasi bilang isang nanay, sabi ko, at least si Ma'am Mercy mula bata, ata sila baptist na eh. Kami nung napunta sa church, talagang katoliko, tapos biglang nag full time yung mga anak ko. Kaya ano yung ginagawa ko paggabi ng Sunday, pagkatapos ng kwan dito sa PMA, magbebiyahe kami ni Mr. Benny para puntahan yung mga anak namin sa CSI. Sa totoo lang, tapos siyempre, bago kami nakarating sa church, yung mga anak ko sa SLU yan eh. Biglang nagbagong gano'n na nag-decide sila na mag full time, na talagang mula umpisa magkakasama kami. Na nakikita ko, Sister Mercy, talaga na nandoon yung sabi niya dalawa, nandoon sa probinsya, nandoon yung tatlo, tapos may pamilya na yung nandoon sa Andan na naiwan, tapos andito yung wala pang mga pero nadaanan ko yan, Ma'am Mercy, na umiyak pa ako kay Brad Chris. Naglilingkod din tayo, nasa church din tayo, bakit kailangan yung mga anak natin doon sa CSI? Pero sa pagpunta-punta ko po doon sa CSI, salamat kasi nag-full time yung mga anak ko, hindi naging akong kontra, kundi ipinakita ko rin na kung ano yung standard doon, kung ano yung disiplina doon sa CSI. Siyempre bago pa lang din, sabay yun bago kami dito sa PMA. Salamat yung may purpose ng Panginoon na siyempre bago pa lang kaming Kristiyano, yun yung nakita ko doon sa CSI. Yung way of, yung pamumuhay, yung Kristiyanong pamumuhay, yung disiplina po nila doon, na yun po yung talaga inuulit-ulit ni Pastor, na si Pastor RJ galing po doon. Yun po yung nakita ko doon na kahit na nalulungkot ako yung mga anak ko nandoon, sa pagpunta-punta namin doon, salita ng Diyos talaga yung naggabay sa amin na hanggang ngayon, 27 years na po kami sa church, yung pa rin po yung naggagabay sa amin na patuloy na magpapagamit sa Panginoon. Kaya inaalala ko rin yung sabi nga ni Ma'am Mercy na pag-uwi niya doon yung influence dito yung sa soul winning. Hindi rin ako nang hinayang nung buhay pa si Brad Chris, alam ni Sister Mercy yan, na parati ko inuulit-ulit kay Banining na pagbakasyon ni Banining nung malit pa siya, elementary, dadalhin ko rito, kaya nakasama yan sa balikatan sa Ramos ng mga bata, na sabi ko nga, huwag tayong manghinayang na kahit malayo kung saan tayo dadalhin na Panginoon para maging challenge, maging mag-disciple, na kahit ang lalayo talaga sa anda,
hindi kami nanghinayang, sariling gastos din yun, pero ito na yung bunga. Sister Mercy, magiging kasama namin dito sa PME Baptist Church, na lalo nung namatay si Brad Ruben, yan si Baneneng, gusto niyang pumunta rito. Tapos yung ang unang kwan, siyempre, namatay na yung tatay, na magkakadete siya, siyempre, libre yun. Pero pinaalam ko kay Pastor yun, pupunta po daw dito si Baneneng, mag-exam sa PMA, na talagang hanggang sa PMA, parang anak ko si Baneneng na sinamahan doon, na last minute na yun, na personal na mag-apply, pero may nag-entertain sa amin, sabi ko, kagustuhan ng Panginoon talaga, kasi may nag-asikaso sa atin. Sabi ko, pero yung pala, ang mas kagustuhan ng Panginoon, highest calling, na andito na, kung hindi pumunta si Baneneng dito, baka hindi rin pupunta-punta si Sister Mercy dito, hindi din madala yung dalawa, na pinagpipray pa namin, pati apo ni Ma'am Mercy, mapupunta po rito. O kung hindi mapunta, magiging pastor si Roy Ed, magkaroon ng church sa Anda. So, yun lang, patuloy po tayo talagang soul winning. Pag hindi tayo nag-involve dyan, hindi natin ma-experience, hindi natin hindi tayo magagamit ng Panginoon na kahit sa malayong lugar ay magagamit tayo ng Panginoon. So, yun lang po. To God be the glory. Na patuloy po sa mga hindi po namin nabate, Sister Margie, ayan, Sister Krisha. Sana Sister Krisha pumunta sa Ramos para pagkatas dito na siya umuwi. 'Di ba? So good morning dyan, Sister Myra, Sister Vivian. Ayan, sa from Cagayan, Sister Raquel, good morning. Sister Ria, Ma'am Geraldine. So yun lang po yung ate ko. Nakita ate ko yung picture namin no Amerikano So Ate Cynthia, andito na kami from Ramos, andito na kami sa Baguio ulit. Mami ni Cyril yan. So good morning po. Ayan, sino pa? Si Lina, yung kapatid ni Brad Chris sa Nueva Ecija. Good morning. Ayan, Sister Bioli, sa linggo, andito ka. Yung nagtitinda ng gulay, sa Pangasinan din yan. Sister Rolien, good morning. Si Ma'am Jen Campana, a future mother. Kasi, Amen. good morning. Sabi nga, be thou diligent. Amen. Nang hindi tayo, bilang isang parent, hindi tayo mag-i-stop na mag-remind, magturo, mag-train kahit ano pang edad ng ating mga anak. Habang may pagkakataong mag-train, habang may pagkakataong magturo, wag nating tigilan yun. Amen. To God be the glory. So, kami ay nag-extend na naman ng 20 minutes. Alam mo naman mga mother, maraming maalaala mo kaya. Okay. Kami lang ang authorized na mag-overtime. Anyway, so request ko po si Sister Vicky na mag-closing prayer. Amen. Let's pray. Dahil lang Diyos, muli, andun yung pasasalamat po namin sa binigay niyo pong humble heart. Andun yung pagbibigay niyo po sa amin ng wisdom para i-share po. Andun yung privilege po namin, Panginoon, para gamitin niyo po, Panginoon, para i-share po ang iyong salita. Kaya patuloy, Panginoon, sa buong maghapon na ito, patuloy po, Panginoon, na yung wisdom na yun po yung ma-apply po namin. Yung pangmamahal niyo po na ipinagkaloob sa amin ay yun din po yung maipagkaloob po namin sa mga dinidisciple po namin. Kaya salamat po sa ginawa niyo pong protection, Panginoon, sa pagpunta at pag-uwi po namin dito from Tarlac, Panginoon, sa revival at sa mga lahat po na mga kasamahan po namin. Alam po namin na may mga pauwi pa lang, lalo-lalo yung sa Mindanao, Panginoon, ang yung gabay, protection, Panginoon, na makabalik po sa kanya-kanyang church at maging challenge po sa bawat membro. Kaya salamat po sa mga nanay po na nandito. Patuloy, Panginoon, bigyan niyo po kami ng nandoon yung kasiyahan, andun yung unity, Panginoon, na magamit niyo po sa inyong gawain. At tulungan niyo po kami, Panginoon, sa bawat plano po namin, sa bawat commitment po namin, ay matupad po namin ito, Panginoon, para hindi po kami magkasala laban sa inyo po, Panginoon. Salamat po sa lahat ng inyong pagmamahal. Patuloy po, Panginoon, kayo pong maging gabay po namin sa lahat po ng aming gagawin. At kung may mga nagagawa po namin, nagsasalita na hindi po kaaya-aya, tulungan niyo po kami, Panginoon, na makita po namin ito at baguhin niyo po, Panginoon. Salamat po. Mahal na mahal po namin kayo. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen po. Good morning ulit sa inyo lahat. Bukas po. yung family devotion. Yes. Wag nating kakalimutan. Mas din po yung discipleship service.
Sa linggo po.